Biyernes na mga kasama, narito ang mga balitang tumatak ngayong linggo. Noong Sabado, ligtas na nag-splashdown sa Pacific Ocean ang Orion spacecraft kung saan nakasakay ang Artemis 2 crew dakong alas 8 pasado ng umaga, oras sa Pilipinas. April 2 nang inilunsad ng NASA ang Artemis 2, sakay ang apat na astronaut na sila Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Cook, at Canadian astronaut na si Jeremy Hansen para sa lunar flyby mission na kauna-unahan sa loob na nakalipas na 50 taon. Gumawa naman ng kasaysayan ang nation's girl group na BINI bilang first Filipino act na nagtanghal sa Mojave stage ng Coachella 2026 sa Indio, California, habang nagtanghal naman sa main stage si Sabrina Carpenter bilang headliner ng Coachella at nag-perform din ng Cat's Eye sa Sahara stage. Samantala, isinailalim naman ng Baguio City sa state of calamity matapos lagdaan ni Mayor Benjamin Magalong ang City Council Resolution number 257 dahil sa nagpapatuloy na epekto sa krisis sa langis sa iba't ibang sektor sa lungsod tulad ng transportasyon at turismo. Araw ng Linggo, sinimulan ng Amerika ang pagharang sa mga barkong papasok at palabas sa Strait of Hormuz. Kasunod ito ng kautusan ni US President Donald Trump sa kanilang Navy na magpatupad ng blockading sa lahat ng barko na magtatangkang pumasok at lumabas sa naturang ruta. Habang inalmahan ng Malacanang Press Corps ang kumakalat na balita na binabayaran umano ang media para itago ang tunay na kalagayan ng kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos. Kinundina ng MPC ang anilay tangkang pagsira sa kredibilidad ng mga mamamahayag at iligawang publiko sa pamamagitan ng disinformation. Samantala, ginanap ang launching ng Reform Alliance for Good Governance and Accountability RAGE Coalition na pinangunahan ni Davao City Mayor Baste Duterte sa Club Filipino sa San Juan City. Nagbigay rin ng audio message si Senator Bato na hanggang ngayon ay hindi pa rin nagpapakita sa publiko. Nitong Lunes, sinuspindi na ni Pangulong Marcos ang excise tax sa LPG at kerosene. Aabot sa 3 pesos at 36 centavos kada kilo ang ibababa sa LPG o halos 37 pesos kada tangke, habang 5 pesos at 60 centavos kada litro naman ang ibababa sa kerosene ayon sa Pangulo. Samantala, voluntaryo ring sumuko si Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga sa Dasmariñas Component City Police Station. Kasunod ito ng inilabas na warrant of arrest ng Makati City Regional Trial Court Branch 147 laban kay Barsaga sa kasong 8 counts ng cyber libel. Habang sa isang surprise press briefing ni PBBM, pinatunayan nito na maayos ang kanyang kalagayan sa kabila ng mga kritikong pumupuna sa kalusugan niya. Naglakad din ang Pangulo ng ilang daang metro mula Malacanang Palace para harapin ang media kung saan nag-jumping jacks ito at muling nakipaghabulan matapos ang briefing. Matapos ang serye ng big-time all-price hike sa bansa, ipinatupad na nitong Martes ang bawas presyo sa mga produktong petrolyo. Naglalaro sa 20 pesos at 89 centavos hanggang 23 pesos per liter ang rollback sa diesel, habang nasa 4 pesos at 43 centavos hanggang 6 pesos at 50 centavos ang tapya sa kada litro ng gasolina, at 8 pesos at 50 centavos hanggang 11 pesos at 50 centavos naman sa kerosene. Samantala, no-show pa rin si VP Sara sa pagdinig ng House Justice Committee tungkol sa 2 impeachment complaints laban sa kanya. Habang naging emosyonal si Ramil Madriaga, ang umano'y dating aide at bagman ng Vice Presidente, matapos nitong basahin ang kanyang sworn supplemental affidavit. Isa sa mga ibinunyag ni Madriaga ang umano'y planong destabilisasyon ng mga Duterte laban kay Pangulong Marcos Jr. Napagkasundoan din sa komite na padadalhan ng sabina si dating Senador Trillanes at ang AMLAC para talakayin ang aligasyong merong kaduda-dudang yaman si VP Sara. Itinakda sa April 22, Miyerkules ang susunod na impeachment hearing ng komite. Habang nitong Miyerkules, nagsimula na ang muling pagtigil pasada ng ilang transport groups sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pinangunahan ng Manibela at Piston, katuwang ang iba pang grupo ang 3 malawakang transport strike na isinagawa rin sa ibang rehiyon tulad na lamang ng Bacolod at Negros Occidental. Patuloy nilang panawagan ng pagsuspinde sa excise tax at VAT sa langis, pagbabasura sa oil deregulation law, kasabay ng pagpapababa sa presyo ng langis. Sa ibang balita, personal naman nagtungo si SILG John Vic Remulla kay Johnny Langkino, ang lalaking natiketan matapos madatnan na walang suot na pantaas na damit habang naghahalo ng semento sa Mandaluyong City upang humingi ng paumanhin. Inamin ni Remulla ang kanyang pagkukulang sa direktibang ibinigay kaugnay sa implementasyon ng Safer Cities Initiative ng kanilang ahensya. Samantala, umarangkada na rin ang service contracting program ng DOTR at LTFRB para sa mga PUB driver sa Metro Manila, kung saan tatanggap ng fixed payment per kilometer ang mga PUB driver at operator, habang magkakaroon naman ng 20% fare discount ang mga commuter.
Habang nitong Webes, inanunsyo na ni Pangulong Bongbong Marcos na nahuli na si Saldico at kasalukuyan nakakulong sa Czech Republic. Matapos umano itong tumawid sa border ng walang tamang dokumento. Ayon sa Pangulo, nasa kustodiya na ng otoridad ng Czech Republic ang nasabing pugante. Sa ibang balita, naglabas na ng red notice ang Interpol laban sa puganteng negosyante at umano'y mastermind sa pagkawala ng mga sabungero na si Atong Ang. Sa ilalim ng red notice, hihilingin sa mga law enforcement sa buong mundo na pansamantalang arestuhin ang isang pugante. Samantala, kumpirmadong nasawi ang 4 na kidnapper sa nangyaring rescue operation sa Parañaque City nitong Miyerkules, April 15. Ayon kay AKG Director PV Jen Glicerio Cancilao, nang hingi umano ng ransom ang mga sospek na nagkakahalaga na 50 milyong piso para sa kalayaan ng 78 taong gulang na biktima. Nagsagawa ang mga operatiba ng rescue operation kung saan nagkaroon ng shootout incident sa pagitan ng mga sospek at pulis habang ligtas naman ang biktima. Ngayong Biyernes, patuloy pa rin ang operasyon ng mga otoridad kaugnay sa nasunog na Navotas Sanitary Landfill na sumiklab noong nakaraang Biyernes, April 10. Ayon kay Navotas City Mayor John Ray Tiangco, inaasahang mas mabilis pa ang operasyon kapag natapos na ang daan papunta sa isla ngayong weekend. Habang sa presyo ng bilihin, inanunsyo ni DTI Secretary Cristina Roque na pinalawig ng ahensya ang no price increase sa pangunahing bilihin hanggang May 10. Pinalawak ito matapos mangako ang manufacturer na hindi sila hihirit sa pagtaas ng presyo ng prime commodities at basic necessities. At yan ang ating news recap ngayong linggo. Manatiling mulat, manatiling may alam. This has been Christine, keeping you in the loop.